Ang French thriller mystery movie na pinamagatang Tell No One ay ipinalabas noong 2006. Ang kwento ay tungkol sa isang lalaki at babae na mula pa pagkabata ay mahal na nila ang isa't isa, hanggang sa paglaki ay nanatiling magkasintahan si Alex at Margot, at di naglaon natupad ang kanilang pangarap na may kasal. Isang araw pumunta sila sa Lake Charmaine, ang madalas at paborito nilang lugar na paliguan mula pa ng bata sila. Naroon pa rin ang kanilang pangalan na nakaukit sa punong kahoy na tanda ng kanilang pagmamahalan. At gaya ng dati, inubos nila ang maghapon sa paliligo sa lawa, hanggang inabot na sila ng dilim. Narinig ni Margot na kumakahol ang kanilang aso na nasa sasakyan kaya pinuntahan niya ito, pero maya-maya ay nagulat si Alex dahil sumisigaw si Margot at humihingi ng tulong. Nagmamadaling sumunod si Alex pero sa kanyang pag-ahon, biglang may lalaking sumulpot at pinaghahato siya ng baseball bat, dahilan para mawalan ng malay si Alex at mahulog sa tubig. Makalipas ng 8 taon mula nang mangyari ang insidenteng iyon, isa ng ganap na doktor si Alex, abala na ito sa kanyang propesyon sa isang ospital. Habang may kausap siya sa kanyang opisina, narinig niyang may kaguluhan sa labas. Nakita niyang nakikipagtalo si Bruno, ang ama ng kanyang pasyenteng may sakit sa dugo. Ayaw ni Bruno na ibigay ang kanyang anak sa ibang doktor kung hindi si Alex ang hahawak dito, pero di nagtagal napakalma rin ni Alex si Bruno at dinala agad nila sa emergency room ang anak nito. Sumailalim ang bata sa operasyon at nailigtas sa kapahamakan. Dahil dito natuwa si Bruno, nagbigay siya ng pera kay Alex bilang pasasalamat pero tumanggi si Alex. Ganun pa man nagbigay na lamang ng calling card si Bruno para kung sakaling si Alex naman ang mga ilangan ng tulong. Matapos mananghalian ni Alex, nabasa niya sa newspaper na may nahukay na mga buto ng 2 lalaki malapit sa lugar kung saan natagpuan noon si Margot. Natigil sa pagbabasa si Alex nang dumating si Helena, ang may-ari ng restaurant at ka-live-in ng kapatid ni Alex. Nabanggit ni Alex na dadalo siya sa kanyang biyenan dahil anniversary sa pagkamatay ni Margot. Sinabi ni Helena na mas makakabuti kay Alex kung mag-move on na ito at maghanap muli ng bagong mamahalin. Nang makabalik si Alex sa kanyang opisina, nagulat siya nang makita ang isang email, na may letrang M at A na nakalagay na katulad sa unang letra ng pangalan nila ng kanyang asawa. Nang buksan niya ang email, nabasa niya ang anniversary at ang oras na 6:15 PM at ang isang link, pero nang i-click ni Alex ang link na nakalagay, nag-error at hindi pa mabuksan ang site. Pumasok ang kanyang sekretarya at sinabi nitong may tumawag na pulis na taga Rambuelay at ibig siyang makausap. Dali-daling umuwi sa kanilang lumang bahay si Alex sa Rambuelay. Naabutan niyang naroon din ang kanyang kapatid na si Ann, at nag-eensayo sa pangangabayo. Nang makausap na ni Alex ang pulis, sinabi nitong may nahukay silang mga buto ng 2 lalaki sa katabi ng lupang pag-aari ni na Alex, at malapit lang sa lugar kung saan natagpuan din nila ang katawan ni Margot noon. Kaya ibig ng pulis na magpapirma ng authorization kina Alex at Ann, para makapag-imbestiga pa sila sa loob ng property ni na Alex. Pero sinabi ng pulis na kung noon naniniwala sila na ang serial killer na si Frank Sutton ang pumatay kay Margot, sa ngayon ay itinuturing na nilang suspect si Alex, dahil nang mahukay nila ang mga buto ng 2 lalaki, nahukay din doon ang isang baseball bat na may dugo ni Alex. Nagdududa din sila sa testimonya ni Alex na nawalan siya ng malay at nahulog sa tubig, pero nang dumating ang mga pulis na sa lupa na si Alex at walang malay pa rin. Sino ang taong tumawag sa 911 at nag-ahon sa tubig kay Alex? Habang nag-iisa si Alex, naiisip pa rin niya ang mapait na nakaraan, na ilang araw siyang walang malay sa ospital. Ang masakit hindi na niya nakita pa ang labi ng kanyang asawa dahil nang magkamalay si Alex, ay araw na ng cremation ni Margot. Ang sumunod na araw, pagsapit ng alas 6:15 ng gabi, muling binuksan ni Alex ang link, pero nagimbal si Alex sa nakita, isang CCTV video na nakatutok sa escalator ng isang mall. Maya-maya lumabas ang babaeng kamukha ni Margot at tumingin sandali sa CCTV na parang may sinasabi, saka ito umalis din agad. Isang email ulit ang ipinadala sa kanya na agad niyang binuksan. Nakalagay doon ang isang instructions na buksan ulit niya ang isang link sa susunod na araw, gamit ang ibinigay ng sender na username at password. Pinaalalahanan din ng sender si Alex na huwag ipapaalam kahit kanino ang lahat dahil may mga taong nagmamasid sa kanya. Bagamat isang himala na buhay ang kanyang asawa, dahil hindi naman niya nakita ang patay na katawan ni Margot noon, nagdadalawang isip pa rin siya kung maniniwala sa video. Nagmamadaling pumunta si Alex sa bahay ng kanyang biyenan. Tinanong niya ang ama ni Margot na si Julian, kung gaano ito kasigurado na si Margot nga ang natagpuang patay. Kapitan ng pulis noon si Julian, pinatawag siya ng mga investigador para kilalanin kung si Margot ba ang babaeng natagpuang patay. Kahit maraming sugat sa mukha at katawan ng babae, nakilala ito ni Julian na iyon nga si Margot.
Sinabi ni Julia na masakit din para sa kanya pero sigurado siya na si Margot nga ang natagpo ang patay noon, pero hindi nagustuhan ni Julia na muli pa nilang ungkatin ang nakaraan, kaya iniwan agad nito si Alex. Samantala sumali si Anne sa isang equestrian meet para gunitain ang equestrian champion na si Philippe Nouvel, na namatay 8 taon na ang nakakaraan. Ang ama ni Philippe ang nag-sponsor ng competition na si State Senator Gilbert Nouvel, na presidente rin ng Children's Trust Foundation. Naabutan ni Anne sa kanilang bahay ni Helena si Alex, ibinalita ni Anne na nag-ikalawa siya sa kompetisyon saka ito nagpaalam agad para magpahinga. Sinabi ni Helena na baka nanloloko lamang kay Alex ang nagpadala ng email at video, pero desidido si Alex na malaman ang totoo. Napansin din ni Alex na sa ibang bansa nakunan ang video dahil maliwanag pa, dahil sa ganung oras ay gabi na sa France. Ang hindi alam ni Alex, isang lalaking nagngangalang Bernard at mga tauhan nito ang nagtap sa kanyang laptop, nababasa nila ang lahat ng email na natatanggap ni Alex. Kinabukasan, inabangan ng mga pulis si Alex sa ospital at dinala sa police station. Doon ipinakita ni Captain Eric Levkowicz ang mga litrato ni Margot na may mga pasa sa mukha at katawan. Nagulat si Alex pero itinanggi nitong kahit kailan ay hindi niya sinaktan si Margot. Sa tulong ni Helena, kinuha ng abogadong si Elizabeth si Alex sa police station, nagtanong si Elizabeth tungkol sa mga pasa ni Margot. Sinabi ni Alex na noong nasa ibang lugar siya para sa kanyang internship, nabalitaan niyang naaksidente sa sasakyan si Margot. Ibig alamin ni Alex kung ano ang dahilan ng mga pasa ni Margot. Pinuntahan niya ang palaging kasama noon na best friend ni Margot at photographer na si Charlotte, pero wala rin alam si Charlotte kundi ang sinabi lang noon ni Margot na aksidente ang dahilan. Itinanggi rin ni Charlotte na siya ang naglitrato kay Margot. Napapansin ni Alex na may mga taong sumusunod sa kanya. Hindi nga nagkamali si Alex dahil kahit saan siya magpunta nakabuntot ang mga tauhan ni Bernard. Naghalungkay si Alex sa mga lumang gamit nila hanggang makita niya ang daily planner calendar ng kanyang asawa at isang numero na nakasulat sa appointment ni Margot na 8 taon nang nakakaraan. Law office ang natawagan ni Alex at sekretarya lang ang kanyang nakausap dahil nasa korte ang abogado na si Perry. Samantala, ipinakita ni Captain Levkowicz ang litrato ni Margot sa ina nito at kay Julian, pero hindi sila naniniwala na sinasaktan ni Alex ang kanilang anak dahil kilala nilang mabait si Alex at mahal na mahal nito si Margot. Sinabi ng pulis na nakuha nila sa bulsa ng nahukay nilang mga buto ng 2 lalaki ang susi ng safe deposit box na pag-aari ni Margot, at doon nila nakita ang mga litrato. Tinitingnan ng mga pulis ang motibo na pinatay ni Alex si Margot dahil sa 200,000 euros na life insurance policy na makukuha. Ilang ulit sinubukan buksan ni Alex at Helena ang pangalawang email gamit ang ibinigay na password ng sender, pero hindi nila ito mabuksan, hanggang madiskubre nilang may ibang nakatap sa laptop ni Alex. Pinasok ni na Bernard si Charlotte sa studio, saka pinahirapan nila para sabihin kung nasaan si Margot, pero walang maisagot si Charlotte na pagkakaalam niya ay matagal nang patay si Margot, dahilan para patayin na lang ito ni Bernard. Nang mga oras na yun habang nasa labas si Alex, naisip niyang kaya hindi niya mabuksan ang email, dahil ang username na concert at password na Olympia ay palatandaan lang para maalala ni Alex ang ibig sabihin ng nagpadala ng email. Tumakbo si Alex para maghanap ng internet shop dahil hindi na niya pwedeng gamitin ang laptop. Pumasok si Alex sa internet shop, at agad siyang nag-login sa Yahoo email. Ang binigay na username ng sender ay concert pero ang inilagay ni Alex ay U2, kung saan nanood sila noon ni Margot ng concert ng bandang U2, sa Olympia Stadium noong 1995, kaya 1995 ang inilagay niyang password. Wala naman kamalay-malay si Alex na tinabihan na siya ng tauhan ni Bernard. Nagulat si Alex nang mabuksan na ang email, nabasa niyang pinapapunta siya sa isang lugar, na sa huli ay may katagang "Be careful" at "I love you", halos maluha sa kaligayahan si Alex, dahil may pag-asang buhay pa nga ang kanyang asawa. Ganun pa man may ibig pa ring malaman si Alex, pumunta siya sa doktor na nag-autopsy sa bangkay noon kay Margot, ibig niyang makita ang autopsy report. Sinabi ng doktor na wala na sa kanila ang files report, pero kung gusto ni Alex na makita, kailangan niyang mag-file ng request. Nag-iimbestiga na ang mga pulis sa nangyari kay Charlotte. Sinabi ng assistant ni Charlotte na si Alex ang huling pumunta sa studio. Agad na hinanap ng mga pulis si Alex pero wala ito sa kanyang apartment, at sa kanilang pag-iimbestiga, nakita nila doon ang baril na ginamit sa pagpatay kay Charlotte. Tinawagan si Alex ng kanyang abogado na siya ang suspect sa pagpatay kay Charlotte at nakuha sa kanyang apartment ang murder weapon. Sinabi ng abogado na kung arestuhin siya ay huwag siyang magsasalita muna. Naisip ni Alex na siguradong ikukulong siya ng mga pulis. Ang problema, alas 5 ng hapon makikipagkita siya sa nagpadala ng email sa kanya, malalaman niya ang totoo kung buhay pa si Margot, kaya nagpa siya si Alex na takasan ang mga pulis. Nakita siya ng mga pulis kaya mabilis din siyang hinabol, pero hindi tumigil sa pagtakbo si Alex. Alam niyang kapag sumuko siya, mawawala ang pagkakataon na malaman niya ang katotohanan sa nangyari sa kanila noon ni Margot. Dahil wala nang matakbuhan pa si Alex, agad siyang nagtago sa trash can.
Patuloy na ginalugad ng kapulisan ang lugar. Naalala ni Alex si Bruno kaya agad niya itong tinawagan. Ilang sandali lang dumating na sina Bruno at mga tauhan nito. Gumawa ng eksena ang mga tauhan ni Bruno para mailigaw nila ang mga pulis. Saka agad nilang itinakas si Alex. Pero lumalabas na si Captain Lebkowicz ang nagtip sa abogado na huhulihin si Alex, dahil sa tingin ni Lebkowicz na inosente nga si Alex at sinet up lang ng totoong killer. Sinamahan ni Bruno si Alex na makausap ang abogadong si Perry. Sinabi ni Perry na kaya niya nakilala si Margot dahil naging abogado siya noon ni Helio Gonzalez, ang binatang lumaki sa Children's Trust na pag-aari ng mag-amang Nouvel, kung saan doon din nagtratrabaho si Margot. Nang pinatay si Philip Nouvel, si Gonzalez ang naging suspect ng mga pulis, pero tumistigo si Margot na magkasama sila ni Gonzalez ng gabing patayin si Philip. Inamin ni Margot na 2 buwan na silang may relasyon noon ni Gonzalez kaya napawalang sala si Gonzalez sa kaso. Pinahanap ni Bruno si Gonzalez at nang magkita na sila ni Alex, galit na galit si Alex, hindi siya naniniwalang nagtaksil sa kanya si Margot. Umamin si Gonzalez na wala talaga silang relasyon ni Margot, tinulungan lang siya ni Margot na magsinungaling sila sa korte para mapawalang sala siya sa kaso, dahil hindi naman talaga niya pinatay si Philip. Pagdating ng alas 5 ng hapon, sabik na naghintay si Alex sa isang park, subalit hindi niya alam na naroon na rin naghihintay sina Bernard. Di nagtagal, hindi na sayang ang pag-aasam ni Alex dahil buhay nga si Margot. Lalapitan na sana ni Margot si Alex pero nakilala niya ang mga tauhan ni Bernard na nasa paligid kaya agad siyang umalis. Pero napalingon si Alex at nakita niyang parang si Margot ang papalabas ng park, hindi man sigurado si Alex, hinabol pa rin niya ito. Inakala naman ni Bernard na natunugan sila at tatakas si Alex. Agad nilang kinuha at isinakay si Alex sa van. Habang tumatakbo ang sasakyan, pinapahirapan nila si Alex para sabihin nito kung nasaan si Margot, pero biglang sumulpot sina Bruno at pinagbabaril ang mga tauhan ni Bernard. Saka sila nagmamadaling umalis kasama na si Alex. Ang sumunod na araw, kausap ni Bernard si Senator Gilbert Nouvel. Sinabi ni Senator Nouvel na sobra siyang nasaktan sa pagkawala ng solo niyang anak. Si Bernard ay kanang kamay ni Senator Nouvel. Ito ang inutusan ni Senator Nouvel na gawin ang lahat para mahanap at mapatay si Margot. Habang nasa airport na si Margot para bumalik na sa Argentina, nagulat siya nang makita niya ang balita na pinatay ang kanyang kaibigan na si Charlotte, at si Alex ang itinuturong suspect. Nagpa siya si Margot na hindi na lang ituloy ang pag-alis. Kinausap ni Captain Lebkowicz si Helena. Sinabi nitong nasa kanya ang ni-request ni Alex na autopsy report ni Margot, pero nagtataka si Captain Lebkowicz na nawawala ang mga litrato ni Margot, at isa sa nadiskubre niya sa autopsy report na nakitaan sa katawan ni Margot na gumagamit ito ng droga. Pero sinabi ni Helena na matinong babae si Margot, at ni minsan hindi ito tumikim ng droga. Nang umuwi si Helena, nagtapat sa kanya si Anne, na siya ang inutusan ni Margot na kunan ito ng litrato. Hindi totoong naaksidente si Margot kundi binugbog ito ng kaibigan nilang si Philip Nouvel, pero ayaw sabihin ni Margot ang dahilan kung bakit siya sinaktan ni Philip. Nagalit si Helena kay Anne, tinanong nito si Anne kung bakit ngayon lang niya ito sinabi. Sinabi ni Anne na si Margot ang may gustong ilihim ang lahat dahil pareho silang nagtratrabaho sa ama ni Philip na si Senator Nouvel. Ipinakita ni Attorney Elizabeth sa opisyal na humahawak sa kaso ni Alex, ang litrato na nasa internet shop si Alex at ang kanyang aso ng oras na pinatay si Charlotte. Handa rin tumistigo ang may-ari ng internet shop na nakausap nga nito si Alex ng gabing iyon. Iniutos ni Attorney Elizabeth na alisin agad sa wanted list si Alex, bagkus gawin itong resource person sa krimen. Pinapunta ni Helena si Alex sa kanilang bahay, doon humingi ng tawad si Anne kay Alex sa paglihim nito sa kanyang nalalaman. Naiintindihan naman ni Alex ang kanyang kapatid. Naroon din sina Captain Lebkowicz, na humingi rin ng pasensya kay Alex, sa kanila ibinigay ang autopsy report. Pero nagalit si Alex nang mabasa ang report dahil sigurado siyang hindi si Margot ang na-autopsy na bangkay. Mas mataas ang sukat ng katawan na nasa report kesa kay Margot. Hinanap din ni Alex ang mga litrato ng bangkay. Sinabi ni Captain Lebkowicz na posibleng nasa ama ni Margot ang mga litrato dahil ito ang huling humawak ng autopsy report. Habang papaalis si Alex para puntahan ang ama ni Margot, sinabi ni Captain Lebkowicz na kasama sa nakita nila sa safety deposit box ni Margot ay ang shotgun ng ama ni Alex. At napatunayan nilang ito ang ginamit sa pagpatay kay Philip Nouvel. Agad na pinuntahan ni Alex ang ama ni Margot, nagtapat si Julian kung anong nangyari noon. Sinabi ni Julian na 2 buwan bago may nangyari kay Alex at Margot sa lawa. Isang bata na inaalagaan sa Children's Trust ang lumapit kay Margot at nagsumbong na inaabuso ito ni Philip. Dahil si Margot ang namamahala sa Children's Trust, ibig niyang kausapin si Philip. Inimbitahan ni Margot si Philip na doon sa bahay nila ni Alex na lang mag-usap. Nagkataon na wala noon si Alex kaya nagpasama si Margot kay Julian, pero hindi muna nagpakita si Julian hanggang dumating si Philip.
Subalit nang tanungin ito ni Margot tungkol sa pang-aabuso nito sa bata, biglang nagalit si Philip at walang tigil nitong pinagsusuntok si Margot. Nakita ni Julian na hindi tinitigilan ni Philip ang kanyang anak kahit wala nang malay, binaril niya ito gamit ang shotgun ng ama ni Alex. Habang nagkukwento si Julian, nakikinig naman sina Captain Lebkowicz malapit sa bahay nina Julian, pero nagtaka sila nang biglang naging pangit ang reception at hindi nila marinig ang usapan nina Alex. Di nagtagal muling naging maganda na ang reception at natuloy na rin ang kanilang pakikinig. Para hindi sila ang mapagbintangan, isang binata na nagngangalang Helio Gonzalez na galing sa Children's Trust at may mga police record, ang naisipan ni Julian na gawing suspect at palabasing pumatay kay Philip, pero nang lumaon na konsensya si Margot at tinulungan si Gonzalez na mapawalang sala sa kaso. Nagpalitrato si Margot kay Anne para magamit na ebidensya kung sakali, at hindi nagkamali si Margot, sila na ang pinaghinalaan ni Senator Gilbert Newell na pumatay kay Philip. Dahil dito tinawagan ni Margot si Senator Gilbert Newell, sinabi ni Margot na kapag nagdemanda si Senator Newell, ilalabas ni Margot ang ebidensya na siguradong masisira ang pangalan ni Senator Newell. Kilala ni Julian na hindi matatahimik si Senator Newell kaya minanmanan niya ito, hanggang malaman ni Julian na may 2 tauhan si Senator Newell na inutusan para patayin si Margot. Nang pumunta sa lawa sina Alex at Margot, dinukot ng 2 tauhan ni Senator Newell si Margot, saka pinalo nila ng baseball bat si Alex. Pero lumabas si Julian at pinagbabaril ang 2 tauhan ni Senator Newell, saka ito inilibing ni Julian sa di kalayuan. Nang panahong iyon, may isang serial killer ang pumapatay ng mga kababaihan at pinaghahanap ng kapulisan. Nakahanap si Julian ng isang babaeng namatay dahil na-overdose sa paggamit ng droga. Dinala ni Julian ang bangkay ng babae malapit sa lawa, at nilagyan ng mga patay na hayop, nang sa ganun akalain ng lahat na biktima iyon ng serial killer. Hiniwan ni Julian ang mukha ng babae para hindi ito makilala, kaya nang ipatawag si Julian ng mga investigador, sinabi niyang ang bangkay ay walang iba kundi si Margot. Umiyak si Margot nang sabihin ni Julian na patay na si Alex, at hindi na rin siya hahanapin pa ni Senator Newell dahil pinalabas ni Julian na patay na ito, kaya inutusan ni Julian si Margot na pumunta ng ibang bansa at magsimula ng bagong buhay, pero hindi alam ni Margot na iniahon ni Julian sa tubig si Alex para hindi ito malunod habang walang malay. Tumawag din agad si Julian sa 911 para ma-rescue si Alex. Sinabi ni Julian, na hindi niya alam na kinuha pala ng tauhan ni Senator Newell sa bag ni Margot ang susi sa safety deposit box nito. Nang mahukay ng mga pulis ang mga buto ng mga lalaki, nakita nila ang susi na pag-aari ni Margot, kaya nailagay sa balita ang pangalan ni Alex, at doon nalaman ni Margot na buhay pa si Alex kaya nag-email agad si Margot kay Alex na magkita sila. Nagtanong si Alex kung bakit hindi na lang nag-file ng reklamo si Julian laban kay Senator Newell. Sinabi ni Julian na hindi niya magagawa dahil isa siya sa mga pulis na nakakatanggap ng pera galing kay Senator Newell para proteksyonan ang mga iligal na gawain nito. Kinuha ni Julian ang isang envelope na naglalaman ng pangalan ng mga tauhan ni Senator Newell sa mga iligal na negosyo nito, at mga ebidensya sa lahat ng pinapatay ni Senator Newell. Ipinagtapat din ni Julian na bago pa namatay si Philip, nakita rin ng ama ni Alex na inaabuso ni Philip ang isang batang babae. Nag-report ang ama ni Alex kay Julian, pero dahil hawak sa leeg si Julian ni Senator Newell, walang nangyari sa reklamo, bagkus isinama nila na maghunting sa gubat ang ama ni Alex, at doon pinatay, saka pinalabas nilang namatay ito sa aksidente. Sa sobrang galit ni Alex kinuha niya ang baril ni Julian at itinutok ito, humingi ng tawad si Julian, sinabi nitong nagawa niya ang lahat dahil sa pagmamahal niya sa kanyang anak. Lumabas si Alex at ibinigay ang mga ebidensya kay Captain Lebkowicz, pero bago pa man nila naaresto si Julian, bigla na lang nilang narinig na pinaputukan na ni Julian ang sarili nito. Agad na hinuli ng mga pulis si Senator Newell, habang papunta naman si Alex sa paborito nilang lugar ni Margot, ang hindi alam ni na Captain Lebkowicz, kaya sila nawalan ng reception. Tumayo si Julian at pinalakasan ang volume ng telebisyon. Sinabi ni Julian na alam niyang nakikinig sa kanila ang mga pulis, pero hindi dapat malaman ng mga pulis, na hindi agad nakarating si Julian noon sa bahay ni na Alex ng gabing binugbog ni Philip si Margot. Kinuha ni Margot ang shotgun ng ama ni Alex sa binaril nito si Philip, kaya huli na ang lahat sa pagdating ni Julian, pero dahil ayaw ni Julian na makulong ang kanyang anak, ipaparinig niya sa mga pulis na siya ang pumatay kay Philip. Di nagtagal, pagdating ni Alex doon, naroon na si Margot na naghihintay, kapwa sila napaiyak dahil hindi nila akalaing muli pa silang magkikita, at muling magsasama hanggang wakas. Marami pong salamat sa inyong panunood, inaanyayahan din po namin kayo na manood at mag-subscribe na rin sa aming bagong recap channel, ang Pilipino Recaps. Ang link po nito ay makikita na nakapin sa comment section. Marami pong salamat sa pagsuporta, ang shoutout po ay sa susunod na lamang po nating video. Ingat po kayo palagi.